So yan, nandito na naman tayo sa ating kulungan at pinakain natin sila kanina ng yan. Ipil-ipil at saka Madrid Cacao. Ngayon naman ay papakawalan natin yung kambing natin. Yan, nandito. Papakawalan natin sila para masimot nila yung mga nahulog. Yan, ang dami oh. Busog na. Busog na agad. Kutang-kuta na agad. Kotang-kota ka na kaagad. Ha? Hoy, yan ang mag-ina mga kaparming. Kotang-kota na naman ang mag-ina. Wala nang ginawa. Yan. So papakawalan natin sila mga kaparming para sa mga nimot. Kasi ito, sinisimot nila yung anong tawag dito? Yan oh. Wait lang. Alisin lang natin yung nasa leg nila. Yan. Sisimot siya ngayon ng mga nahuhulog. Yan. Ayusin lang natin. Alisin natin. Kasi kaya ako sila tinatalian kasi nga kawawa naman yung maliliit, hindi nakakabwelo. Ngayon dahil pinagpilian na yan, oras na para pakainin naman sila ng mga nahuhulog. Mga kaparming. At tamang painit na rin sila ngayong tanghali. Kasi nga maganda rin sa kambing na nabibilad sila sa init. So lagay lang natin itong iba. Malis ka dyan. Busog na sila mga kaparming. Umagang-umaga pa lang. Busog na sila kasi nga marami akong binigay na pagkain sa kanilang umaga. Diba napansin nyo? Nag-vlog tayo kayo ng umaga. At yun. Ngayon naman ay pupulutin natin tong aray ko! Yung kamay ko na naipit na. Ipit mo yung kamay ko ah. So maninimot sila. Lagay na natin dito sa planggana. Saka ito, pulutin na rin natin para simutin nila to hanggang hapon. So ang oras na, may oras kasi yung pagpapakain ko mga kaparming. Hindi ko sila binibigyan oras-oras. Lalo na kung marami akong ipapakain. Yung oras-oras ko rin sila. So minsan alas 8 ng umaga. Minsan alas 7 ng umaga. Ganun. Minsan naman alas 9. Depende kung ano yung oras ko na available. Pero sa hapon naman, minsan din alas 2. Or minsan alas 3. Minsan alas 4. Ganun mga kaparming. So 2 gives ko silang binibigyan ng pagkain mga kaparming. Depende nga sa aking time mga kaparming. Depende sa time ko. Kung ano yung mas available na time ko, yun yung ibinibigay ko mga kaparming. Busog na kaagad oh. Umagang umaga. Yan mga kaparming, at ito, hiniipon ko yung mga reject na damo kasi nga susunugin natin. Yan. So ito yung kambing ko na binigyan ko sila kaninang umaga ng ipil-ipil. So ito naman mga kaparming, walang oras yan. Basta pag naubos na yan, kahit na marami akong stock na damo, pag naubos na yan, kumukuha talaga ako ng iba't ibang klase ng dahon ng puno. So marami pa dito, may mangga rito, tapos yung may, ewan ko kung puno to ng tabag, hindi ko alam kung ano yan. Kinakain din nila yan mga kaparming. So hindi ko rin to winawala ng stock mga kaparming kasi nga gusto ko sa pag-aalaga ko ng kambing, kasi ang diskarte ko kasi sa pag-aalaga ng kambing, kahit na nakakulong sila, alternate pa rin yung kinakain nilang damo, hindi yung iisang klase lang. Kung magbibigay ka lang din naman ng iisang klase na damo, pwede rin naman yung, pero dapat yung quality. Katulad ng mga Madrid de Agua, yan, mga ganong mga pagkain, ipil-ipil, mga ganon. Pero sa akin, kahit na quality yung mga binibigay kong pinapakain ko sa kanila, kinukumpleto ko pa rin. Lalo na kung may time naman ako para kumuha ng damo at wala naman akong oras para tumambay, kasi hindi naman tayo mahilig tumambay-tambay. Tayo naman kasi yung tao na tapos na tayo sa pagiging tambay. So ito na yung pinagpopokusan ko. At saka kahit na nakakulong sila mga kaparming, inuugali ko talaga na minsan nakawala sila. Hindi nga minsan kasi madalas. Kasi nga maganda naman ang panahon, mainit naman, so tamang bilad sila katulad nun. Maya maya magbibilad na yan. Although marami pang pagkain doon, magbibilad yan mga kaparming. Yan po ang mga diskarte ko rito. Hindi ko po sila tinitipid sa pagkain kasi lalo na kung may oras naman talaga ako sa pagkukuha ng damo, hindi ko talaga sila tinitipid sa pagkain.
binibigyan ko talaga sila ng sapat na pagkain, sapat na oras, at saka makapaggala-gala. Yan. Kaya dito sa kulungan ko, maganda rin dito sa kulungan ko kasi nga may free range talaga sila na nakakagala sila, nakakabilad. Kumbaga parang natural habit na rin nila yan. Nagagawa nila yung natural habit nila, yung maggala. Yan. So, ito lang iniiwasan ko, itong isa na to. Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, i-ano ko na to kasi nga malapit na po itong mga anak. Yan. Marami pa po naman po tayong stock na damo. Yan, marami pa silang hindi nakakain. Kaya inaano ko talaga sila, binubusog. Mas maganda yung kambing natin pagka nabubusog sila sa mga organic na damo, yung mga natural na kinakain talaga nila. Iwas bloated, kasi kung bubusugin natin sila sa feeds, may posibilidad na magka-bloated ang ating kambing kasi nga ang feeds pagka nabasa, lumalaki, kaya nagkaka-bloated ang ating kambing kasi nga yung feeds na pinapakain natin is lumulobo, lumalaki, umaalsa kumbaga. Kaya di baling sa tagal ko nung nagkakambing, 3 years na pong nagkakambing, at sana naman ay hindi sa akin mangyari ang pagiging magkaroon ng bloated na kambing. Pero sa tagal ko na pong nagkakambing mga ka-farming, never pa po ako na nagkaroon ng bloated na kambing. Kasi nga halos ayaw ko na rin nasanayin sila sa feeds. Although naitapik ko na yung feeds na yun at nagpapakain din ako noon, pero na-realize ko na magastos ang feeds. Pangalawa, binabarat din lang din naman nila yung ating alaga dahil nga native lang yung alaga natin noon. Kaya hindi ko sila pinapakain ng feeds na. Pinapakain ko sila suporta lang pag talagang gipit ako sa oras. Yung tipong hindi ako makalabas kasi nga umuulan, or talagang wala sila kung baga wala akong makuhang damo, or wala akong mautusan, or may sakit ako. Mga ganon, yun, doon ko lang sinisingit yung pagpapakain ng feeds, pagpapakain ng toyo ng mais. Doon ko lang isinisingit sa inyo. Pero katulad nito, napakaganda ng panahon, at saka walang aberya, healthy ako, wala akong sakit. Yun, inaano ko yung sarili ko na sipagan para kumuha ng damo, kasi nga para din naman to sa aking mga alaga, at ayaw ko talagang tipirin sila sa pagkain mga kaparming. Yan. So step by step lang ang aking ginagawa dito sa aking kulungan. Darating ang araw, panahon na mababago rin yung mga bakod ko na yan. Gusto ko rin baguhin yan, wala lang tayong sapat na pera para pagandahin yung ating bakod. Kung mapapansin nyo yan, pinagtagping bakod lang yan. Step by step lang, may awa ang Diyos. Mapapalawak din natin yung ating kulungan, at mag-extend din ako ng kulungan ko. Kung hindi mag-extension ng kulungan dito, gagawa ko ng ibang kulungan mga ka-farming. Kasi magpaparami po ako ng kambing mga ka-farming. Ganito lang po ang aking natural day. Magpapakain ako. Hindi ko sila tinitipid sa pagkain. Kung ano yung kinakain talaga nila, yun talaga yung binibigay ko rin. Kasi nga pagka gising ko sa umaga, pagka pakiramdam ko ay okay ako, blessings para sa akin yun. Kaya sinishare ko din yung blessings ko. Binibigyan ko sila ng sapat na oras. Ganun lang yun mga ka-farming. Alagaan natin ang ating sarili, pero alagaan din naman natin ang ating mga kambing mga ka-farming. Hindi naman sila nang humihingi ng full support o kumbaga suporta na pangmatagalan. May check mo lang sila sa araw-araw, yan, okay na ako doon. Yan mga ka-farming So malapit na po itong mga anak. At yan, malapit na rin mag-hit yan, tatlo na yan. So oras na mag-hit itong tatlo na to, yan, tsaka ito, kasi halos sabay-sabay yan tsaka yun, nandoon. Pag oras na mag-hit na yan at sabay-sabay mga anak, ang bilis lang po ng pagkakaroon ng, kumbaga ang bilis lang dumami ng kambing natin. Ay nawa maalis na rin yung ating malas sa pagkakambing, dahil sa mga old subscribers ko, alam po nila yan na talagang halos 2 buwan nawalan ako ng 5 kambing. Ang bilis ng mga pangyayari. Halos lahat ng kambing ko na buntis,
namatay ang anak, nakunan. So, yun. Kaya nga hindi makukumpleto ang pagiging farming mo kung hindi mo nararanasan ang mga disgrasya, aberya, problema, sakit. Hindi magiging kumpleto ang pagiging farmers mo. Hindi ka matatawag na farmers kung hindi mo mararanasan yan. Lahat naman ng farmers, lahat ng mga, hindi lang small farmers, kundi pati yung mga big farmers, yung mga malalaki, talaga nararanasan din na magkaroon ng iba't ibang klaseng sakit at namamatayan. Yan mga ka-farming. At itong dinedilaan niya pala ng kambing natin is asin po yan, asin. So wala nang asin, so maglalagay tayo mamaya ng asin. Yan, ganyan ang butas sa akin, hindi ko yung maliit. Ganito, malalaki para shoot na shoot yung dila nila. Kasi ang asin naman pag nadilaan na yan, hindi na mahuhulog yan eh. Hindi na mahuhulog. So yan mga ka-farming lang, share ko lang po sa inyo na sa pang-araw-araw kong ginagawa is ganito po talaga umiikot ang mundo ko. Yan, pagising ko ng umaga, magpapakain, maglilinis. Yan, sa hapon, kukuha ng damo. Basta makulimlim ang panahon, kukuha na ako kahit anong oras. At lagi ko silang pinapakawalan pagka ganito na maganda ang panahon, pinapakawalan ko sila kung po pwedeng araw-araw. Halos araw-araw naman sila nakakawala eh. Tinatali ko lang sila pagka kakain na kasi nga ito kawawa itong dalawang magkapatid na to. Lagi nagugutom kaya tignan nyo yung ginawa kong diskarte. Pag nagpakain ako ng kambing talagang tinatalian ko yung mag-ina. Tsaka yung dalawang inahin kasi nga tignan nyo yung diskarte ko, di ba? Ang ganda ng katawan nila. Nabusog sila. Kasi nga tinali natin yung mga matatapang. Pero pag natapos naman na silang kumain, katulad niyan, umalis na sila dito. Diyan na sila tumambay, hindi na sa loob. Pakawalan na natin para sila naman ang manimot. Yan, sinisimot nila. Kasi pagka hindi natin naman inakyat yung mga nahuhulog na yon, tataihan nila, sayang ang pagod natin. At saka minsan kasi mga ka-farming, nagbabayad talaga ako ng tao, nakukuha ng damo. Katulad niyan, yung pinakita ko sa inyo sa last vlog ko, nagbayad tayo ng tao para lang may kumuha ng damo. So ito yung ginagamit ko sa pagkuha ko ng damo, goma. Yan yung goma ng mga motor. Yan po ang ginagamit ko. Yan mga ka-farming. Ang kambing naman sulit na sila dyan. Marami na silang pagkain. So itatali ko pa yata sila kasi baka kumain pa itong dalawa. Yan. Mamayang hapon ko na sila papakawalan ulit. Kasi naka pre-range naman na sila, papakawalan ko ulit, patatali ko ulit para makakain yung tatlo dahil nandito na sila sa taas. So yan mga ka-farming, share ko lang sa inyo yung ginagawa ko sa pang-araw-araw. Para lang sa ganun naman, nasa inyo naman yung kung gagayahin nyo o hindi. Ganun lang yan mga ka-farming. So yan mga ka-farming, update lang dito ngayong araw na to. Ayan. Ugaliin natin na pagka maganda ang panahon, pag may pre-range sila, pakawalan din natin para hindi may stress. Yan mga ka-farming. Share ko lang sa inyo mga ka-farming ang aking pagkakambing.